kabataan. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICON-SOX. Sa ngalan ni Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro at PIA-12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan po ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via live streaming sa official Facebook pages ng PIA at sa YouTube at maging sa Spotify. And we have with us today ang ating mga kaibigan mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang pag-usapan ang isa sa kanilang mahalagang programa. We have with us ang Nutritionist 3 ng DSWD Region 12 at ang Supplementary Feeding Program o SFP Focal, si Ma'am Merlin Guerra. Ma'am, good morning. Ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Isang magandang umaga po at binabati ko po syempre yung ating mahal na Secretary Gretz Gatchalian. At syempre si Director po natin, ang ating mahal na Director Loreto B. Junior B. Cabaya po. Opo. Ma'am. At sa iyo, Opo. Sir Oliver, magandang umaga po. Yes, good morning po. At sa ating mga manonood, magandang umaga. Andito po tayo sa DSWD Regional Office 12 dito po sa lungsod ng Coronadal. Pag-uusapan po natin, ma'am, specifically for this episode, yung Supplementary Feeding Program o SFP ng DSWD. Ma'am, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, ano po ba itong SFP? Opo. So, ang Supplementary Feeding Program or SFP po ay ito po yung nutrition-specific program ng department na nagbibigay ng pagkain or hot meals at alternative meals and milk, fresh milk products sa ating mga kabataan na currently enrolled in child development centers and supervised neighborhood play, in LGU-run daycare centers and supervised neighborhood play group. Oo. Ito yung ating contribution sa ating Philippine Plan of Action for Nutrition. In line with the Philippine Development Plan 2023-2028 upang makamit ang Sustainable Development Goal number 2 or the Zero Hunger of the United Nations. So, ang target pala niya is to address yung SDG number 2, Zero Hunger, para po walang magugutom dito sa ating bansa. So, we start them young. Ma'am, ano naman po yung mga legal na basihan sa pagpapatupad nitong SFP natin? Siyempre, may mga kaakibat yan na mga batas or mga orders mula sa ating pamahalaan. Sige po. So, ang SFP ay contribution ng DSWD sa Republic Act 10410 or yung Early Years Act of 2013 at Republic Act 11037 or itong tinatawag nating masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino Act na naglalayon na matulungan ang mga batang malnourished sa bansa. Opo, since 2011, ma'am, Opo, ang SFP ay pinapatupad sa ating bansa, the whole nationwide since 2011 po. So, mayroon na tayong 15 years na ina-implement ang supplementary feeding program through the provision of hot meals. So, every meal sa ating binibigay sa ating mga kabataan, nagpo-provide po ito ng at least 1/3 ng required energy and nutrient intake ng ating mga young children based po sa Philippine dietary intake with the application of the
Pinggang Pinoy for Kids Principle po. Ma'am, diretsuhin na natin. Ano po yung layunin ng SFP Opo. sa pag-implement na po natin ito? So, una-una, may tatlong layunin po ang ating SFP. Unang-una, nagbibigay tayo ng dagdag na suporta sa feeding program ng mga bata na kabilang sa pampublikong CDCs or supervised neighborhood play groups na pinapangasiwaan ng mga lokal. Ito yung mga LGU run na public CDCs o daycare centers. Pangalawa, magpaunlad ng wastong kaalaman, kaugalian at kasanayan ng mga bata, magulang at caregivers sa pamamagitan ng edukasyon sa kalusugan at nutrisyon. Hindi lamang ang mga bata yung ating binibigyan ng pagkain, pero nagbibigay po tayo ng mga nutrition education sa ating mga parents through sessions on parents effectiveness session po. So, kinakandak po yan during sessions or during sa day na kung saan andyan ang mga parents na nagdala ng kanilang mga bata sa mga daycare centers. At pangatlo po, ang layunin ay magpapaunlad at magpanatili ng nutritional na kalagayan ng mga batang beneficiary or ito pag-improve and sustain ang kanilang mga nutritional status ng ating mga kabataan. Opo. Ma'am, sino-sino po yung mga beneficiaryo ng SFP? Ito yung mga bata sinabi ko na currently enrolled in Child Development Centers or SNP. Edad from 2 to 4 years old po. Okay. Po. Yun sila yung ating mga beneficiaryo. Ma'am, bakit po itong 2 years old pataas yung ating target dito? Opo, kasi base sa ating RA 11037, lahat ng bata na enrolled sa CDCs or SNPs ay categorized as nutritionally vulnerable to sa makatuwid, undernourished on the account of the following, no? Sila ay madaling kapitan ng infection at kung walang wastong intervention, sila ay madaling magkasakit. Yes. So, ang pagpapabuti ng nutrition sa unang bahagi ng buhay, tinitiyak, no, yung 1,000 First 1,000 days. 1,000 days ng ating mga kabataan. Yun yung pinakamahusay na posibleng simula sa buhay. Pangalawa, ang kahirapan, no, Yes. yung poverty ay nagpalala ng panganib ng malnutrition. So ang mas malamang na naapektuhan ng malnutrition ay ang mahirap na pamilya at kulang sa access sa sapat at masustansyang pagkain, lalo na ang mga bata. Opo, kasi ma'am, kumbaga, doon na sila nagbe-breakfast. Ito ang binibigay natin, breakfast doon na sa daycare centers. Actually, Ma'am, ano yung usual na pagkain binibigay sa kanila, ma'am? In reality, yung ating SFP ay, yun na yung minsan, lalo na yung sa mga taga-bukid, doon na sila Sa ating mga GDAS, ma'am. breakfast. Opo. Yun na ang kanilang breakfast. Oo. Ma'am, meron po tayong target and accomplishment, ma'am. Pwede po natin i-share sa ating mga kababayan po. Ang ating number of children in CDCs and SNPs provided with supplementary feeding po. So, in 2024, no, meron po tayong target sa buong region ng 97,891 children. No? Ito ay enrolled in 3,234 child development centers or SNPs. Okay. So, after the 120 days na pagpapakain natin, no, itong itong target natin ay naka-accomplish po tayo ng 98,693 or sobra pa tayo sa ating target by ito yung ating accomplishment 100.82%. Nalampasan po natin yung ating target. Merong mga batang hindi enrolled, baka kapatid nung estudyante and sinasama nung nanay. So, na-count din siya as accomplishment. Kasi yung Opo. 2 years old po, pwede po natin siyang
masama doon. isali sa Opo. beneficiaries. Ma'am, isa-isahin natin, ma'am. Per province po tayo. Doon sa ating target Yes natin. po. Sige po. So for Sultan Kudarat, ito po yung target natin, 19,778 at Okay. yung total serve natin is 19,849 or Okay. 100.36% accomplishment po. Wow. Mm. For Cotabato Province, mayroon po tayong 29,024 children. Mm. And then our actual accomplishment is 28,872. Ito po yung hindi po na serve lahat ng ating target, no? Nagkaroon lang tayo ng 99.47% dahil mayroon pong mga LGUs, ibang LGUs na hindi po nila na Meet yung target met nila. yung target. Mm, So sa South South Cotabato. Cotabato, mayroon tayong 31,210 children. And then yung ating actual serve is 31,481 or 100.87%. Mm. And then sa Sarangani, mayroon tayong 17,879 children and target and yung acting actual is 18,491 or 103.42%. So overall 100.82%. Opo. Ma'am, sa 100.82% po natin na targeted children region-wide, yung 802 children, yun po yung na-counted as excess. And then, meron po tayong nakalagay dito, ma'am, sa data, 89.93% or 13,724 of the children showed improved nutritional status. Ano po ito, ma'am? Yung improved nutritional status na sinasabi natin. Improve po yung kanilang nutritional status from severely underweight or underweight to normal weight. So, yun po na-monitor yung- talaga natin, ma'am? Yes po. Mayroon tayong mga matrix dyan at saka through monitoring po nakuha po natin yung mga data na yan. So, yung meron kasi tayong target na for improvement sa ating performance indicator na 81% na dapat Yeah. ma-improve yung ating mga kabataan na siniserve ng daycare SFP. So with that na-achieve po natin Yeah. ang more than sa ating target. Kaya Maraming bata na from severely underweight, so nag-improve talaga, Yes ma'am. po. Naging underweight na lang or normal na po yung weight nila. Ma'am, po. 2024 po yun na data. For 2025, ma'am, ano naman po yung target po natin? So for 2025, no, since hindi pa natin ongoing pa yung ating kaka-start lang natin ng ating implementation. So yung target po natin is mayroon po tayong 92,990 children sa buong region na isi-serve or ibibigyan po natin ng hot meals and milk feeding program. So, yun po. Ma'am, next naman po, kasi baka may magtatanong, magkano po yung budget na inilaan sa bawat bata? So, for this year, no, nagkaroon po tayo ng increase sa ating budget from 15 pesos to 22 pesos. I mean 25 pesos sa ating hot meals. And then for the milk, from 19 pesos, naging 22 pesos siya per child per day for 120 days. Yun po. 120 days yung Yes po. duration ng Yes po. program. Opo. Ma'am, for 2024, paano po yung implementation nito, ma'am? Si DSWD ba mismo yung nag-aalat ng funds or tinatransfer siya sa LGUs? For 2024, nagkaroon po tayo ng dalawang scheme. Una, ito yung regional procurement through early procurement activity kung saan ang regional office po ang nag-procure ng goods base po doon sa ating requirement na number of children. And then ang pangalawa po ay yung transfer of funds sa ating local government. Sa provincial po tayo nag-transfer of funds, province of Sarangani and province of Cotabato. Ma'am, curious lang ako, saan po galing itong mga pinapakain natin sa mga bata natin? Ano ba ito? Mga gulay, Yes po. yung milk products. Sino po yung nagsusource? Sino po yung source nito? So, yung sa first natin na regional procurement, mayroon tayong bidding. So, nagkaroon tayo ng bidding activity.
in joining all the yung mga malalaki nating mga mga suppliers. Yes. And then ang pangalawa is itong ah, na NPCP or itong negotiated procurement community participation, kung saan ah, na involved dito yung ating mga community-based organization. Sila po yung CBOs. yes. Sila po yung mga partners natin doon sa ating mga LGUs na kung saan nandun sila. So sila po yung na-identify na mag-support or mag-provide ng mga goods sa atin. Oo. So for 2024, mayroon po tayong 13 CBOs. Ito sila assisted ng DSWD or itong Sustainable Livelihood Program associations. Sa buong region, mayroon tayong mga SLPAs na nag-support dito sa ating sa ating feeding program, and then mayroon po tayong assisted assisted by DA. Mayroon din tayong NIA, assisted by NIA. Yun yung Yes. pong mga Farmer- farmers natin na assisted by DA and hindi. Sa milk naman, ito yung mga assisted by National Dairy Authority and the Philippine Carabao Centers. So, malaking tulong din sa ating mga farmer organizations na kumbaga yung mga ani nila diretso na doon sa DSWD, and then DSWD distribute na lang doon sa mga daycare centers. Ma'am, paano naman yung implementation nitong SFP? Paano natin sinasagawa yung feeding program po? So, ang feeding program natin ay isinasagawa sa loob ng 5 to 7 days a week, Okay. no? Sa isang linggo. So, during sa daycare center session natin, every day, daily, yung ating session sa daycare centers, yun po yung ang kanilang pinapakain sa kanila, yung ating feeding program. So, 5 to 7. Pwede din tayong mag-extend ng after the session, after the 5 days, pwede natin silang bigyan until Sabado, Linggo. In case na hindi natin ma-reach ang yung mayroon kasi tayong timeline or duration ng ating feeding na dapat mag-end siya by November 30. Okay. Po, para ma-comply po natin yung budget cash-based budgeting na yung lahat ng mga pondo natin ay ma-utilize siya. Kaya binibigyan tayo ng timeline until November 30 para tapos at ma-process po yung ating mga payments sa ating mga obligations natin sa ating mga partners. Ma'am, ano ba ang process nito? Yung sample, yung mga farm products, dairy products, dinideliver ni DSWD sa LGU, and then si LGU yung hahanap na magluluto, or si DSWD pa ba? Or paano yung process nun, ma'am? Yung ating food ay halimbawa itong sa mga CBOs natin na sinusupply, sila na po yung nag-deliver doon sa area. Sa Direct LGU, na, direct okay. po sila base sa ating requirements or sa ating specifications na the delivery is free and sa mga receiving areas ng mga LGUs. Yes. At kung ano yung delivery schedule, yun yung kanilang pag-deliver ng mga goods. So, mayroon tayong food distribution list kung saan yun yung sinusunod ng ating mga CBOs. So, doon naman sa receiving area, yung ating mga daycare center, daycare workers or ating mga parents, sila naman yung kumukuha ng mga goods, nakapack na per CDCs, no, naka-ano na yan, at sila na yung naghahaul papunta sa kanilang respective na mga... Meron, ma'am, every week or Yes po, depende yung may delivery? weekly, may twice a week, Okay. Twice a month? Opo, mga ganun yung mga delivery schedules natin. May nagluluto, ma'am. Sino? At pagdating naman doon sa kanilang mga area, so pinipresent nila yan sa kanilang mayroon tayong mga committees on food preparation, sa cooking, mga parents. So sila yung in charge naman doon sa handle ng mga food natin, sa preparation, sa pagluto, para ma-serve sa ating mga kabataan. So, yung ating parents ay ating mga daycare workers, sila yung nag-supervise ng ating mga
food preparation, and then yung ating mga parents, sila yung nagluluto. So, mayroon tayong subcommittees on cooking, sa preparation, and then sa mga yung pag-ayos ng mga gamit. Mm. Yan yung mga dapat na naka-organize na yan sa kanilang mga daycare centers. So organized talaga siya, ma'am. And then involved ang parents. Yun Yes ang maganda po dito. And then tinuturuan din ba sila, ma'am, na kung ito ang lulutuin ninyo para ma-apply din nila pagdating sa bahay nila? Yes po. Mayroon tayong sinusunod na menu na prepared ng DSWD natin, mga nutritionist. So itong menu, pinapacheck din natin after ma-approve na siya, dina-download din natin yan sa mga respective LGUs for their comments. Kung ano ba yung gusto nila, okay na ba sa kanila itong menu. Po. So ang menu natin, sinasabi ko kanina, dapat yung mga bata kakain ng 1/3 of the required energy, nutrient intake. Yung pinggang Pinoy. Yes po. Opo. So, Ma'am, paano natin sinusukat yung resulta ng SFP? So, mayroon po tayong from the start ng ating before the feeding implementation, kakaroon po tayo ng weighing as baseline data natin para malaman po natin kung ilan ba ang mga bata na malnourished, normal, underweight, overweight, mga ganyan. So, after 120 feeding days, yung weighing naman is daily, monthly na ginagawa ng ating mga daycare centers in partnership with the BNS. Okay. So, pero yung nire-report lang po nila is baseline, midline, yung after 3 months, and then after 6 months After or 6 after months. 120 days. So, yun po yung ating mga data na kinukuha, at after the feeding, kinukuha na yung mga data na yan at ina-analyze natin ilan na po yung mga bata na nag-maintain ng normal weight, ilan na yung bata na nag-improve from underweight to normal, then severely underweight or yung mga wasted to normal, mga ganun. Opo. Ma'am, paano po yung lahat ba ng LGUs natin covered? Or merong mga LGUs na hindi kasama sa implementation ng program? So, ang ating SFP ay kino-cover po lahat ng ating LGUs sa lahat ng mga CDCs, lahat ng mga bata enrolled in CDCs, region-wide, at saka nationwide pa yan. Nationwide pa yan. Opo. Ma'am, aside from CDCs and then yung SNPs natin, how about yung mga, sample natapos na sila, gusto na mag-join doon sa meron pa ba sa elementary? May ganitong programa pa po ba tayo? Yes po, sa DepEd na po naman yun, yung school-based feeding program. Oo. Continue po yun yung binibigay nila na food sa ating mga underweight. Yeah. Opo. Ma'am, may oras pa ba tayo? Medyo nauubusan na po yata tayo ng oras. Baka may ibang announcements pa po kayo for our viewers before we end the program po. So, yung ating implementations ngayon ay ongoing po. So, nasa naman tayo ngayon on the social prep for next year na implementation. So, since mayroon po tayong directive to transfer the funds, yun yung scheme natin to the LGUs. We hope na ma-transfer na namin yung mga funds para sila na rin ang mag-manage sa succeeding implementation ng SFP. Okay. Ma'am, ano yung natin? Process natin sa LGUs. Ano dapat nilang gawin? Sila yung lalapit sa DSWD, may magsisend ba sila ng letter? Paano yung process natin ito? So, mayroon po tayong consultation sa kanila. Yes. And then, unang-una, yun po. Then, we will, since, strict compliance on the transfer of funds to LGUs. So, mayroon po tayong mga eligibility requirements para ma-ensure natin na ang funds ay talagang maayos, pag-manage. Unang-una, ito yung mga LGUs natin, kailangan on time ang kanilang pag-implement. Yes. At on time din yung kanilang Submission. pagtatapos ng kanilang on time din ang
pagkatapos ng 120 days by November 30. Mm. At saka itong preparation nila dapat as early as today. Maka-start na sila ng kanilang yung social prep, and then dapat yung funds ay pag na-transfer namin, insigida po ay dapat maayos na at ano na nila, ma-prepare para Ma-prepare. ma-implement kaagad. Yeah. And then yung utilization nila at saka liquidation. Dapat Number one. number one isa din yun na requirements natin na talagang i-comply nila 30 days after the implementation ay submitted na po yung liquidation report. Opo. Last na, ma'am. Doon sa ating, for example, may mga reklamo on the ground. Kanino po sila pwedeng lumapit sa implementation nitong SFP natin? Yes po. So, ang SFP po, mayroon po tayong mga workforce from nasa province. Ito yung mga project development officers 2 natin na nakabase po sa province. So, madali lang po sila since ma-contact, since mayroon naman silang mga contact numbers, Yeah. at saka mayroon yan silang mga group chat, no? So, aside from the PDOs, mayroon po tayong, yung lahat po ng ating mga partners, ma-access din nila yung SFP staff sa region. Opo. So, madali lang po. And then, ma'am, ang inyong mensahe na lang po before we end sa ating mga nanay and then sa kanilang mga anak na part po nitong programa ng DSWD. So, unang-una po, in behalf of our Regional Director, Director Loreto Jr. V. Cabaya, gusto po namin magpasalamat sa lahat ng ating mga partners, yung ating mga LGUs, LCEs, ating mga Municipal Social Welfare and Development Officers, at saka yung ating mga focal persons. Siyempre, sa support ng binibigay ninyo since sa ating implementation hanggang sa ngayon. Yes, at saka sa ating mga daycare workers na walang sawang nag-support sa ating programa at nag-care sa ating mga kabataan. Ang ating mga mothers na talagang nakabenepisyo po ng ating SFP. So maraming salamat po sa inyo at sana'y pagpatuloy nyo ang inyong suporta sa ating feeding for the benefits of our children. Sige po, maraming salamat po sa ating guest. Unless wala na po kayo ibang announcements. Sige po, maraming salamat po sa ating guest, ang Nutritionist 3 at SFP Focal ng DSWD Region 12, Ma'am Merlin Guerra. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe De Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at sumainyo ang isang programa ng Performing and Informing. Or super